Ang Article 7, Executive Department, Section 1, ang kapangyarihan ay binibigay sa Presidente ng Pilipinas. Ang Section 2, ang mga kakayahan upang maging elected bilang isang presidente na kung saan ay natural na pinapanganak na mamamayan ng Pilipinas, nakarehistro voter, maaari na basahin at magsulat. Hindi bababa sa 40 years old na taong gulang sa araw ng eleksyon at dapat na 10 years resident ng Pilipinas. Ang Section 3 ay Vice President ay dapat nagkakaroon ng parehong mga kakayahan ng Presidente. Ang Section 4, ang President at Vice President ay pinili sa panahon ng 6 na taon at ang Presidente ay hindi karapat-dapat para sa re-election. Walang Vice President ay dapat magsilbi ng higit sa 2 katapusang mandatato. Ang Section 8 ang pagkabihag ng kamatayan ng paglabas mula sa katungkulan, permanenteng kakulangan at pagbagsak ng Presidente. Ang Vice President ay maging ang Presidente. Ang Section 9 ay kapag may isang basi sa opisyal ng Vice President, ang Presidente ay naghahanda sa gitna ng mga miyembro ng Senato at House of Representatives. Ang Section 10 ay opisyal na eleksyon upang piliin ang Presidente at Vice President kung may mga vacancies sa upuan ng President at Vice President. Ang Section 11 ay kasulatan. Ang Section 12 naman ay pagkakaroon ng malubhang sakit ng Presidente. Ang publiko ay inform ng Estado ng kanyang kalusugan. Ang Section 13 ang Presidente, Vice President, mga katangian at kapangyarihan ng mga Presidente ng Pilipinas, kapangyarihan ng kontrol sa executive branch. Ang Presidente ng Pilipinas ay mandato ng kontrol lahat ng executive department, bureaus at official. Power Ordinance. Ang Presidente ay may kapangyarihan na magbibigay ng executive emissions na kung saan ay may mga paraan upang i-rationalize ang mga patakaran at programa ng isang administrasyon. Administrative order ay pahayag ng order, circular ng memorandum, paghahalataan or particular na order. Kapangyarihan sa mga taga-ibang lupa, ang Presidente ng Pilipinas ay may kapangyarihan sa mga hindi Pilipino sa Pilipinas. Mga kapangyarihan ng eminent domain, escheat, reservation ng lupa at recovery ng mga bad gotten wealth. Ang Presidente ng Pilipinas ay may otoridad ng eminent domain. Ang kaparian ng eminent domain ay nangangahulugan na ang Estado ay may kapangahalaan na kumuha o mapahintulutan ang pagkuha ng pribadong ari-arian para sa pampublikong paggamit na may batuwid na kumpiyansa. Ang kapangyarihan ng paghahatid. Ang Presidente ay maaaring maganda ng opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ayon sa pinapayagan ng Konstitusyon at Batas ng Pilipinas. Ang kapangyarihan ng pangakalatang pangasiwa ng lokal na pamahalaan. Ang Presidente ng Pilipinas bilang Chief Executive ay may mandato na magsigurado sa mga local government sa Pilipinas. Ang kapangyarihan ng hukuman ay ang otoridad sa ilalim ng Konstitusyon upang gumawa ng batas at baguhin ang mga ito. Ang Article 6, Section 2, ang Senado ay binubuo ng 24 miyembro na tinatawag na pamamagitan ng kwalipikadong elektor sa buong bansa. Ang Section 3, mga kakayahan para sa Senado. Ang una naman dito ay ang natural pinanganak na mamamayan ng Pilipinas. Magkaroon ng hindi mababa sa 35 taong gulang sa araw ng eleksyon. Maaari na basahin at magsulat. Ang number 4 naman ay Presidente ng Pilipinas para sa hindi bababa ng 2 or 3 taong bago ang eleksyon. Ang Section 4, Article 6 naman ay Senador ay magiging server na 6 na taon at ay hindi magsisilbi ng higit sa 2 pagkasunod-sunod na term. Ang Article Section 6 ay katangian para sa mga kasapi ng bahay ng mga miyembro ng mga kinatotohanan. Natural na pinapanganak na mamamayan ng mga Pilipinas. Magkaroon ng hindi mabababa sa 25 taong gulang sa araw ng eleksyon. Maaari na basahin at magsulat. Resident na Pilipinas para sa hindi bababa sa unang taon bago ang eleksyon. Ang Article 6, Section 7, ang mga miyembro ng mga tagapangasiwa ng bahay ay
pinipili para sa isang panahon ng 3 taon at ay hindi magsisilbi para sa higit sa 3 mga katapusan na panahon. Ang Section 10 ang mga sweldo ng mga senador at mga miyembro ng mga presidente, representante ng bahay ay tinutukoy na pamamagitan ng batas. Ang Article 6, Section 11, ang senador o miyembro ng mga representante ng bahay ay sa lahat ng mga pangangalaskang punishable sa pamamagitan ng imprisonment ng hindi higit sa 6 na taon. Ang Article Section 13, magkaroon ng mga anumang iba pang mga trabaho sa pamahalaan, anumang subdivision, instrumentality. Ang kapangyarihan ng mga hukuman ay binibigay sa isang mataas na hukuman kung ang Pilipinas ay iba pang mas mababang hukuman na maaaring itinatag sa pamamagitan ng batas. Ang trial court, ang mga hukuman na maririnig at magpasya sa mga kaso ay naglalaman ng katanungan at katotohanan. Ang revision court, mga hukuman sa pagsusuri ng mga desisyon mula sa trial court. Nagbibigay daan ng katanungan batas, kapangyarihan at mga tungkulin ng Department of Judiciary, Article 8, Section 1. Ang mga hukuman ay palaging bukas, ang katuwiran ay maaga at wala ng pangalas lang. Administered Section 2, pahayag ng mga proseso at mga aklat. Ang Article 6, Section 3, proseso ng mas mataas na hukuman magpapatupad sa pamamagitan ng labas na Pilipinas. Ang Section 4, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran, protektahan ng mga tao, maaaring tawagan ng mga pamahalaan ng mga tao na ipagtanggol ng Estado. At sa pagtupad nito, ang lahat ng mamamayan ay maaaring hilingin sa ilalim ng mga kondisyong tinatadhana ng batas na magbigay ng personal, militar o serbisyong sibil. Ang Section 8, ang karapatan ng mga tao kabilang ang mga nagtatrabaho sa pampubliko, pribadong sektor, na bumubuo ng mga union, asosasyon o lipunan para sa mga layuning hindi labag sa batas ay hindi dapat paikliin. Ang Section 9, ang pribadong ari-arian ay hindi dapat kunin para sa pampublikong gagamit nang walang makatarungang kabayaran. Ito po ang aking vlog sa Polgob. At ako nga pala si Joshua Nazarin G. Castro ng 11 Films Perseverance. Ang sistemang ito ay umiikot sa 3 magkahiwalay at soberano, ngunit ang nagtutulungan ng sangay na legislatibo, gumagawa ng batas, ang sangay na tagapaghahanap ng lupong nagpapatupad ng batas, at ang sangay ng judicial, ang lupong nagbibigay kahulugan, ang kapangyarihan ng tagapaghahanap ng ginagamit sa pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo. Sa ngayon ng tagapaghanap ng pamahalaan, ang Article 7, Section 1 ng Constitution ng 1987 ay nagbibigay ng kapangyarihan tagapagpaghanap sa Pangulo ng Pilipinas. Ang Pangulo ay pinupuno ng Estado at pinupuno ng mga pamahalaan at gumaganap bilang Commander-in-Chief ng Armed Force of the Philippines. Ang Article Section 2 naman, walang taong maaaring ihalal na Pangulo maliban kung siya ay likas na ipinanganak na mamayan ng Pilipinas, isang rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat, hindi bababa at 40 taong gulang sa araw ng halalan. Isang presidente ng Pilipinas sa loob ng hindi bababa sa 10 taon kaagad bago ang naturang halalan. Ang Article 7, Section 10, ang kinakailangan sa plebisito, walang paglikha, paghahati, pag-asanib, pag-aalis o malaking magbabago sa mga hangganan ng mga unit ng lokal, pamahalaan ang dapat makabisa, maliban kung inaprubahan ng majority ng mga boto na hinahagi sa isang plebisito na itinawag para sa layunin na pampolitikang unit o mga unit na direktang apektado. Ang Article 7 ng Section 11 ay nagsasaad na pagkatapos noon, kapag pipindala ng Pangulo sa Pangulo ng Senado at sa Speaker na kapangulungan ng mga katatawan ng kanyang kasulat na deklarasyon na walang umiiral na kawalan ng kakayanan, dapat niyang isagawa muli ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan. Sa katunayan, malinaw na ang Section 7 Article 12 ng 1987 na pangkahalatan, ang mga pribadong lupain ay nililipat lamang sa mga individual, korporasyon o asosyong
kuwalipikadong kumukuha o mahawak ng mga lupaing nasasapukan ng publiko. Ang Article 7, Section 13, ang Pangulo, Vice Presidente, ang mga kagawad ng gabinete at mga kanilang mga kinatawan o mga katulong ay hindi dapat maliban kung iba ang tinatadhana sa konstitusyong ito na mahawak ng anumang iba pang katungkulan o trabaho sa panahon ng kanilang panunungkulan.